Hello Leo, welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo, ang situation ng person mo, ang relationship, at saka sa uli kukuha ko ng additional cards. May posibilidad na kahit hawak ko na yung card mo, magkapalit kayo ng situation. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Leo? Ito na yung card mo, Mind. Ang ibig sabihin ng card na ito, ikaw yung may hawak ng isip mo at ikaw yung makakapag-decide kung ano yung makakaapekto at makakabuti. Gamit naman ng tarot cards, alamin natin kung bakit ipinakita yung situation mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ace of Cups, 7 of Wands, 4 of Wands. Sa mga cards na ito, nakadalawang cards ka na happy ka at feeling mo blessed ka. Kasi napoprotektahan mo yung sarili mo at saka ang ilan sa inyo napoprotektahan mo yung relasyon na pinakaiingatan mo. Meron kasing person na gustong sirain ang buhay mo. Pero ang daming person din na sumusuporta sa iyo na kailangan mong ipaglaban yung karapatan mo at katotohanan. Hindi ka nag-give up sa kahit anumang challenges na dumarating sa buhay mo. At saka ang ilan sa inyo nasa ibang bansa ka. Ang ilan naman ang sitwasyon gusto mong magbakasyon. Sa mga nasa relationship, 3 cards na ito ang nagsasabi na mas lalong lumalalim at nagiging meaningful yung relasyon na binubuo nyo ng person mo. Ang ilan na nasa relationship ay nagkahiwalay. Pero ang ilan sa inyo kahit nagkaroon ng challenges ang relasyon ay pinagpapatuloy nyo pa rin. Kumbaga, isinantabi nyo na yung mga maling nagawa sa nakaraan. At saka ang ilan naman na nasa relationship, meron kasi kayong mga anak ng person mo eh. Kaya ito yung kinoconsider mo, hindi yung sarili mo. At saka meron kayong happy family ng person mo. Ano man ang gender mo, magaling kang humawak ng relasyon. Ang ilang Leo kasi malakas yung kutob. Kaya naaagapan mo yung mali. Happiness, ito yung situation ng person mo. Connected dito sa card mo kasi yung person mo din yung makakapili sa kung ano yung makakapagpasaya sa kanya or hindi. Kung sa tama ba o mali ang pipiliin niya. Sa mga single naman, may potential person na yung bang nakukuha yung atensyon mo. Sa mga mahina ang loob na single, kung ano yung naiisip mo patungkol sa sarili mo, yun talaga yung mangyayari. Kaya maging confident ka. Kasi 2 cards na yung nagsasabi nito na kailangan kumilos ka din para sa sarili mo. Kasi may potential person kang makikilala na kabaliktaran ng karakter mo. Malakas ang loob ng potential person. The Tower, 5 of Swords, 10 of Cups. Sa situation ng person mo, nakadalawang cards na siya na kailangan meron siyang baguhin or sumunod sa pagbabagong nangyayari sa buhay niya. At saka pinapaalala sa iyo ng mga cards na walang talo sa
tama ang pinili. Dahil sa ito yung magbibigay sa iyo ng peace of mind at saka long-lasting na happiness. Kasi sa relationship, base sa mga cards, may pagbabagong nangyari sa relasyon nyo ng person mo. Ang dating nito, pwedeng positive o kaya negative. At base sa mga cards, negative yung nangyaring sitwasyon. Kaya, kailangan yung malagpasan ng person mo yung mga challenges. Panilinlang, betrayal. Pero syempre, umiral dito yung konsensya. Mas pinili yung tama, lalo na sa relationship na merong mga anak. Kumbaga, sa relationship, nagsama man kayo or nagkahiwalay, pinapakita na nakapasa ka sa trials na ibinigay sa iyo. Kaya ako nasabi na nakapasa sa trials ang nakipag-iwalay kasi wala namang plano ang Diyos na mali. Hindi ka lumabag sa kautusan at mahaba ang pasensya mo. Pero kahit nahiwalay ka, hindi naman lahat ng hiwalay ay hindi na masaya. Para sa kabutihan, anuman ang pinili mong sitwasyon, may blessings. Invitation. Ikaw yung mag-iimbita ng swerte, pag-asa. At ang ibig sabihin, piliin mo yung mga positive na salita para yun ang mangyari sa buhay mo. Positive. Sa mga single, nakakaramdam ka ng kalungkutan kasi yung relasyon mo sa nakaraan, iniwan ka na lang ng person mo. Yung lesson na nangyari sa nakaraan ang tandaan mo para maka-attract ka ng positive na relasyon. Huwag mo masyadong damdamin kung ano yung nangyari sa nakaraan kasi lahat tayo dadaan dyan. Marami nang nakalagpas. Naging kontento at happy. Itong card mo sa relationship, 6 of Wands in reverse, the Justice at 7 of Pentacles. Unahin muna natin yung career mo. Kasi ang ilan sa inyo, kung ano yung mga pinaplano mo, hindi yun yung nagiging agarang resulta. Kasi ang ilan sa inyo, overwork o kaya underpaid. Pero ang ilan sa inyo, nagpapatuloy ka lang sa career mo or negosyo. Kaya, may magandang resulta ito, lalo na't namamaster mo na. Alam mo na kung ano yung pwede at hindi. At syempre, unti-unting may magandang epekto ito sa financial mo. Yung pagsisikap. At para sa ilan, nakadalawang cards ka na sa financial, hindi wasto yung paggamit mo. At hindi maganda ang epekto nito sa relationship niyo ng person mo at saka sa mga taong nasa paligid mo, mga taong mahal mo sa buhay. Sa health, pare-pareho yung sinasabi ng cards na kailangan ng pag-iingat, magkaroon ng balanse at piliin yung healthy na routine para walang maging hadlang sa goals mo. Sa mga nasa relationship or nagkahiwalay na, nakatatlong cards na meron talagang betrayal sa relasyon at saka hindi rin siya marunong tumupad sa pangako. At ang advice ng cards ay huwag mong panghinayangan yung ganitong person. Single ka man or nasa relationship, mas mag-focus ka sa sarili mo para makamit mo yung goals mo at magkaroon ng personal success. Single ka man or nasa relationship, makakamit mo yung hustisya. Sa mga single, kung ano yung nangyari sa'yo sa past, yun yung magiging guide mo para sa kung anong relasyon ang gusto mong magkaroon sa future. Itong additional card na 6 of Swords, ang pinapakita ay kailangan mong mag-move on sa kung ano yung nangyayari sa iyo ngayon at wag mo nang lingunin pa kung ano yung nangyari sa nakaraan.
Itong Eight of Cups naman, marami ka nang natutunan sa nakaraan, sa career, sa business, sa financial, at saka sa love life. Kaya alam mo na kung ano yung direksyon, tamang direksyon na tatahakin mo. Nakadalawang cards ka na. At saka magiging maganda yung takbo ng financial mo eh. Kaya wag mong kalimutan na mag-ipon at wag basta-basta gumasta. Itong Ten of Wands, magkakaroon ka na ng disiplina sa sarili at saka malalagpasan mo na kung ano man yung mga hadlang or trials na darating sa buhay mo. Huwag mo rin maliitin yung kakayahan mo kasi marami kang pwedeng magawa. Wala naman talagang masamang maging humble. Pero syempre, sarili mo na yan eh, kahit papano naman iangat mo. Na kahit na wala kang binibitawang salita, nakikita sa gawa na nagpupursige ka at kaya mo, alam mo yung ginagawa mo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. At siya nga pala guys, huwag niyong damdamin kung nagkakaroon ng pagbabago na hindi mo nakasanayan kasi makakatulong yan para magkaroon ng progress ang buhay mo. 1111. You're manifesting a partner who's going to be your best friend and the best lovemaking you've ever had. He or she is gonna be emotionally and financially stable, loyal and generous. 8888. Everything will happen for you all of a sudden, and you'll be thankful you didn't give up. Blessings are coming. Type 8888 if you believe. 3. Indication that source of love and wisdom are nearby and yours to benefit from.